Isang malagim na trahedya ang yumanig sa Barangay 176, Bagong Silang, Caloocan. Isang miyembro ng LGBTQIA+ community, si Michael Shalani Dolina, ang misteryosong nawala noong February 16, 2025. Makalipas ang 5 araw, natagpuan ang kanyang walang buhay na katawan sa isang nakakakilabot na estado. Pira-piraso, naaagnas at itinago sa isang ice cooler. Ngunit higit pa sa brutalidad ng krimen, mas marami pang tanong ang bumalot sa kaso. Sino ang may kagagawan? Ano ang tunay na motibo? At bakit biglang naglaho rin ang mga taong huling nakasama niya, kabilang ang mismong may-ari ng bahay kung saan siya natagpuan? Ang kasong ito ay hindi lang isang trahedya. Ito'y isang palaisipan na patuloy na bumabagabag sa pamilya, mga kaibigan at sa buong LGBTQIA+ community. Sa pagsisiyasat ng mga otoridad, lumutang ang maraming espekulasyon. Isang hate crime, isang personal na alitan, o isang mas malalim pang lihim na pilit itinatago. Ngunit sa gitna ng lahat ng ito, isang sigaw ang nangingibabaw. Hustisya para kay Shalani. Ang kasong inyong matutunghayan ay nararapat na suriin ang bawat detalye, testimonya at ebidensyang maaring tumulong upang mabigyang linaw ang isang krimeng hindi dapat ipagwalang bahala. Si Michael Dolina, na kilala din sa tawag na Shalani, ay isang kilalang trans woman at miyembro ng LGBTQIA+ community sa Barangay 176, Bagong Silang, Caloocan City. Sa edad na 37, siya ay kinilala hindi lamang sa kanyang komunidad, kundi pati na rin sa kanyang pamilya at mga kaibigan bilang isang masiyahin at mapagmahal na tao. Ayon sa kanyang kapatid na si Mark Dolina, si Michael ay isang responsableng kapatid na laging handang tumulong sa kanilang pamilya. Bago ang insidente, 3 araw nang iniulat na nawawala si Michael. Noong mga araw bago ang kanyang pagkawala, walang naiulat na kakaibang kilos o pagbabago sa mga gawain ni Michael. Kaya naman, ang kanyang pamilya at mga kaibigan ay nag-alala nang hindi siya umuwi ng ilang araw na hindi karaniwan sa kanyang normal na routine. Ayon kay Mark, huling nakita si Michael na kasama ang isang tattoo artist sa isang bahay na inuupahan din ng naturang tattoo artist. Ang kanyang pagkawala ay labis na ikinabahala ng kanyang pamilya, lalo na ng kanyang kapatid na si Mark. At dahil dito, iniulat nila ang kanyang pagkawala sa mga otoridad noong February 18, 2025. Hanggang sa dumating ang kahindik-hindik na araw na gumimbal sa buong pamilya ni Michael. Noong February 21, 2025, isang malagim na pangyayari ang bumulaga sa Barangay 176, Phase 10, Bagong Silang, Caloocan. Ang katawan ni Michael Dolina, alias Shalani, isang 37 years old na trans woman, ay natagpuan sa isang bahay na inupahan ng isang tattoo artist. Ang natuklasang walang buhay na katawan ay hindi lamang nagbigay patunay ng isang krimen, kundi naglatag ng mga kasunod na tanong at haka-haka patungkol sa motibo at mga salarin. Ayon sa mga ulat, isang kamag-anak ng may-ari ng bahay at isa sa mga kaanak ng mga Persons of Interest o POI ang nakadiskubre sa katawan ni Michael.
Sa kanilang pagbisita sa bahay, nalanghap nila ang isang hindi kanais-nais na amoy na nagmumula sa loob ng bahay. Ngunit lingid sa kanilang kaalaman, ang masangsang na amoy na iyon pala ay nagmula sa mga labi ng biktima na matagal nang nasa proseso ng decomposition. Bilang resulta, nagdesisyon ang kamag-anak na i-report ito agad sa mga otoridad. Pagdating ng mga pulis, kanilang natuklasan ang katawan ni Michael sa isang malagim na estado. Ang katawan ay natagpuan sa isang kutsyon at may ilang bahagi nito na itinago sa isang ice cooler. Ang kanyang mga paa ay hiwalay at nakalagay sa loob ng cooler, isang nakakagulat na senaryo na nagpatibay sa matinding kalupitan ng krimen. Sa pamamagitan ng isinagawang investigasyon ng mga otoridad, lumabas na ang brutalidad ng pagkamatay ni Michael ay hindi isang aksidente. Sa mga forensic findings, natuklasan na may mga stab wounds sa likod ng biktima, isang malalim na sugat sa leeg, at ang kanyang mga paa ay pinagpuputol na tila may layuning itago ang mga ebidensya at gawing mas mahirap matukoy ang kanyang pagkakakilanlan. Ayon sa mga eksperto, ang sugat sa likod ay nagpapahiwatig na maaring pinaslang si Michael habang siya ay walang kalaban-laban bago pa nila pinagpuputol ang mga bahagi ng kanyang katawan. Dahil sa kalupitan ng krimen at ang pattern ng mga sugat sa katawan ng biktima, lumitaw ang posibleng motibo ng personal na galit. May mga haka-haka na ang brutal na pagpaslang ay maaring may kinalaman sa isang personal na alitan o problema sa pagitan ng biktima at mga taong malapit sa kanya. Ang mga nangyaring kaguluhan sa mga araw bago ang insidente ay hindi nakaligtas sa mga investigador. Ipinakita ng mga testigo at ilang kaanak na ang mga taong may kaugnayan sa krimen ay biglang naglaho at nawalan ng komunikasyon mula nang mangyari ang insidente. Isa na rito ang may-ari ng bahay at ang tattoo artist na huling kasama ni Michael. Ang tattoo artist na ito ay itinuturing na pangunahing person of interest at kasalukuyang pinaghahanap ng mga otoridad. Ayon sa ulat, ang tattoo artist ay hindi na rin matagpuan mula noong araw na nawala si Michael at ang kanyang mga social media account ay naka-deactivate na rin. Ang ganitong kilos ay nagdulot ng mga haka-haka na maaring sinadya ito upang maiwasan ang anumang komunikasyon o pagsubaybay mula sa mga otoridad. Ayon sa isang artikulo tungkol sa pagtanggal ng social media accounts, ang pag-deactivate o pag-delete ng account ay maaaring magresulta sa pagkawala ng access sa mga impormasyon at komunikasyon na maaaring magamit sa investigasyon. Bukod sa tattoo artist, may iba pang individual na itinuturing na person of interest. Ayon sa mga ulat, kabilang sa iniimbestigahan ang isang construction worker na tiyuhin din ng nasabing tattoo artist na posibleng kasama nito noong mga oras ng krimen. Kasabay ng paglalahad ng mga detalye tungkol sa brutal na pagpaslang, tumindi ang suspetsa sa pagkakasangkot ng mga persons of interest. Iniimbestigahan ng mga otoridad ang posibilidad na may dalawa o higit pang tao ang sangkot sa krimen, lalo na't mahirap para sa isang tao lamang na isagawa ang ganoong karumal-dumal na gawain. Kagaya ng mga otoridad, naniniwala din ang pamilya ni Michael na hindi lamang isang tao ang sangkot sa krimen at sila ay sumasang-ayon na mahirap para sa isang tao lamang na gawin ang ganoong brutal na pagpaslang. Samantala, ang ina ng nasabing tattoo artist ay nanawagan sa kanyang anak na sumuko na sa mga otoridad. Ayon sa kanya, hindi niya alam ang kinaroroonan ng kanyang anak, ngunit handa siyang suportahan ito sa kabila ng mga pangyayari. Sinabi rin niya na pinalaki niya ang kanyang anak na may pagmamahal at hindi niya inaasahan na magagawa nito ang ganitong gawain.
Sa kabilang banda, isa pang anggulo na tinitignan ng investigasyon ay ang pagkawala ng cellphone ni Michael. Ang kanyang cellphone ay hindi natagpuan kasama ng kanyang mga labi na nagdulot ng mga haka-haka na maaring kinuha ito upang maitago ang mga ebidensya tulad ng mga mensahe, tawag o iba pang impormasyon na maaring magturo sa mga sospek. Ang pagkawala ng cellphone ay nagpapahirap sa mga investigador na matunton ang kanyang mga huling komunikasyon at posibleng motibo sa likod ng naturang krimen. At dahil si Michael, also known as Shalani, ay isang kilalang miyembro ng LGBTQIA+ community, may mga espekulasyon din na ang kanyang pagkamatay ay maaring isang hate crime. Ang brutalidad ng krimen ay nagdulot ng pangamba sa komunidad at ang mga organisasyon tulad ng Bahaghari ay nananawagan ng masusing investigasyon upang matukoy kung ang pagpaslang ay bunga ng diskriminasyon o puot laban sa LGBTQIA+ individuals. Hindi rin isinasandabi ang posibilidad na ang krimen ay bunga ng personal na alitan o pagnanakaw. Maaring may mga hindi pagkakaunawaan si Michael sa mga taong malapit o nakapaligid sa kanya, o kaya'y naging biktima siya ng pagnanakaw na nauwi sa karahasan. Ang pagkawala ng kanyang cellphone at iba pang personal na gamit ay maaring magpahiwati ng ganitong motibo. Ang pamilya ni Michael ay nananawagan ng hustisya at agarang pagkakahuli sa mga responsable sa krimen. Ang kanyang kapatid na si Mark Dolina ay naniniwalang higit sa isang tao ang sangkot sa pagpatay base sa kondisyon ng katawan ni Michael nang ito ay matagpuan. Samantala, ang mga LGBTQIA+ organizations ay nananawagan ng masusing investigasyon at pagpasa ng SOGI Equality Bill upang maprotektahan ang kanilang komunidad laban sa diskriminasyon at karahasan. Habang patuloy ang investigasyon, mahalaga ang kooperasyon ng publiko sa pagbibigay ng anumang impormasyon na maaring makatulong sa paglutas ng kaso at upang matukoy ang mga nasa likod ng krimen at mabigyan ng katarungan si Michael. Sa kasalukuyan, hindi pa malinaw ang motibo sa likod ng pagpaslang kay Michael. Patuloy pa rin na iniimbestigahan ng mga otoridad ang iba't ibang anggulo sa kaso. Ngunit ang biglaang pagkawala at pagtanggal ng online presence ng may-ari ng bahay ay nagbigay diin sa mga hinala ng publiko at maging sa paniniwala ng mga otoridad na may koneksyon ang pagkawala ng mga persons of interest sa masalimuot na kasong ito. Kaya't ipinag-utos ang isang malawakang operasyon upang tuklasin ang kanilang kinaroroonan. Sa likod ng bawat misteryo, may katotohanang naghihintay na mahayag. Ngunit hanggang kailan maghihintay ang hustisya para kay Michael Shalani Dolina? Ang kanyang brutal na sinapit ay hindi lamang isang trahedya. Ito'y isang salamin ng realidad na kinakaharap ng maraming miyembro ng LGBTQIA+ community sa Pilipinas. Sa kanyang pagkawala, hindi lang isang buhay ang nawala, kundi isang boses na dapat ay patuloy na naririnig. Ang kanyang pamilya at mga kaibigan ay patuloy na umaasa, patuloy na nananawagan at patuloy na lumalaban. Ngunit habang lumilipas ang mga araw, ang pinakamalaking tanong ay nananatili. Hanggang kailan mananatiling malaya ang may sala? Hanggang kailan maghihintay ang katotohanan? At sino ang susunod kung hindi natin ito bibigyan ng hustisya? Ito ay hindi lamang kwento ni Shalani. Ito ay kwento ng bawat biktima ng karahasan, ng bawat nawalan, at ng bawat naghahanap ng katarungan. At sa pagtatapos ng video ito, isang panawagan ang iniiwan namin sa inyo. Huwag nating hayaang maging tahimik ang isang sigaw
na dapat nating ipaglaban. Katarungan.